So yun, what's up mga kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At hindi ko pa pala nasusuot ang headset ko. Nakalimutan. Hindi ko maririnig yung pinagsasabi ko kung okay ba dyan sa monitor nyo. So ito po mga kadabarkads, pag-usapan natin ngayon. Ito, naku talaga. Biruin mo na lahat, wag lang si boss. Wag lang si MVP. So yung pag-usapan ho natin to na winawalang hiya na nga rin po ng mga vlogger sa kabila, pati nga po itong si Manny B. Pangilinan or maski sa kilala sa short name na Mr. MVP. Nakesyong mayabang daw at kung ano-ano pa. At eto, pag-usapan na rin ho natin to, no? TBJ. TBJ versus GMA versus Jenny Pere versus Tape. O, di ba? Di ba nga sabi nga ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. So magnanakaw doon Tito Vic and Joey. At eto pa, next move GMA file. Case for damage again TBJ Easy Money. So magpapail po ata ng tawag dito, magpapail po ata ng kaso itong GMA sa TBJ. At hindi ko alam kung ano ipapataw nila na kaso sa TBJ. Ewan ko anong ano nila, no? So yan yung mga pag-uusapan natin. So syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So unahin natin to. Pag gusto ko to ano yun? Ba't naka-open yung ano? Ano ba yung na-open yan? Yan. Ito po, no? Yung isa sa mga malapit nang mawala sa industriya ng tawag dito, sa industriya ng Facebook. Etong si Kapuso fan page. Or sa totoong buhay ay sino ba yun? Si Lance ba yun? Na ongoing na rin yung kaso nito, no? So ito, may sinabi siya rito. Sabi niya, kabahan na kayo mga kapuso, hindi na mapipigilan ng pag-angat ng TV5 dahil ang TV5 ang magiging number 1 TV station, may dalang talagang swerte ang TBJ. Kung saan network sila yon ang magiging number 1 according to Sexy Model of Maynila. So syempre, tawag dito, so ito yung post ni Model of Maynila na isa rin na defender ng Tito Vic and Joey. Nagsabi dito, bakit kaya kung saan luminipat ang TBJ at Itbulaga, yun ang nagiging number 1? Totoo naman po yun totoo naman po yung kaso, hindi ho matanggap ng kabila. No, hindi matanggap ng kabila, lalo na yung mga pro page ng GMA na mga nagtatago ng sasayan ng ina nila. Hindi nila matanggap-tanggap. So dito, may mga nabasa akong comment. Ito yung pinakagusto-gusto kong part yun sa mga comment. Dapat dito kay Mark Santos Gamboa, dinadala na sa mental hospital kung ano-ano pinopost nitong inayupak na ito. Patawa talaga si Shunga. So yan na natin yan. Pero dito ako nagulat. Ayan, kay Raymond De Luis. Lakas ng tama mo, Mark Santos Gamboa, kailan pa naging number 1 ang TV5, okay? Kung may kita nyo, yung profile pic niya kay Chris Ulo. Hoy, Chris Ulo, grabe na kasikatan talaga ni Chris Ulo. Iba na talaga yung kasikatan ni Chris Ulo, tingnan nyo. Tingnan nyo yun dyan, grabe. Pati yung cover photo, yung picture niya sa YouTube channel niya ginagawa ng cover photo ng mga kalaban. Pero ano kayo magkamukha kayo
Ito si Raymond, no? So tingnan natin si Raymond. Baka mamaya kapatid naman to ni Crisulo. Ayaw nga pala. Ano nga pala, sulong anak lang pala si Utol Chris. Ito si Raymond. Oh, ba't andito si ano? Ano ba to? December 16, 2023. Ano ba to? Ano to ano din? Tawag dito, dummy account? Ay, hindi siya dummy account, oh. O nga, ano, may hawig nga kay Crisulo. Ayan, oh. Ganun din, oh. Oo. Parang sukat din. Crisulo, oh. Grabe, oh. No, kamukha ni Crisulo, no? Pero parang tingin ko dito sa tao to mababa. Mababa ang pasensya niya. Hindi. Ramdam ko sa kanya, parang maikli lang yung or mababa lang yung kanyang pasensya. Hindi mataas ang pasensya niya. Feeling ko lang naman. Diba? Serious mood ka pa. Ay, grabe. Ano to? GMA. Baka taga GMA to. Naka-GMA na t-shirt, oh. In fairness, may sasakyan, pero dapat, sir, kapag ganyan mga mabababa yung pasensya nyo, dapat huwag kayo masyadong pag sa daanan, ha? Kasi baka mamaya kayo naman yung mag-viral, kayo yung pumalit kay Kalbo. Talang niya, Crisulo. Ang daming manggagaya sa profile mo. Yun pa talaga. Okay. Balikan natin yung mga sinabi niya. So ito pa, si May Bernabe Castillo. At saka ayusin nyo muna yung signal recharge ng TV5 nyo bago kayo maging number 1. Saang banda? Sabi ni May. Tingnan naman natin si Ma'am May. Ay, ang ganda naman. Jowa niya si Mag-jowa pala sila. Uy, in fairness, ang ganda ng filter, Ay, hindi. Jowa niya ata si yung ginawang profile pic ni Crisulo. Ito, mababa nga ang pasensya nito. Oo, ay grabe naman siya. Oo, jowa niya. Ito nga, jowa niya nga ata. Oo. Ay, ito si ate pag walang filter. Okay. Pero maganda yung relationship nyo, Ano kayo, tawag dito? Parehas kayo ng hobby. Mambash sa TV5. Okay din yan. Ulitin ko, huwag nyo ko sisihin kung bakit kayo napiplex dito sa channel ko kasi comment kayo ng comment na kung ano-ano, So, ito, wait lang. Baba lang natin mic. Baka makain ko, sabi ni Ans, kailan pa naging number 1 ang TV5? Di nga napapanood sa province namin. Wala nga yung signal sa mismong lugar namin. Patawa talaga tong TV5 na to. Okay. Tingnan natin si sir kung hindi naman siya nakakatawa. Ay, tingnan nga natin. Flex natin. Ay, confirm. Confirm. Ay, pulis ka, sir? Pulis ba to? Siya ba to? Turingang pulis ka na. Naikigan. Kung ikaw man to, pulis ba siya? Ay, hindi siya yan. Baka jowa. Ito ay parang siya nga Siya ba to? Parang siya Ay, hindi. Baka jowa. Ay, jowa nga. O kaya baka kapatid. Oo, baka kapatid yung Ay, grabe. Ay, grabe. Palong-palo. Ay, oo. Ay, naku. Ayoko na tingnan, Tingnan yaw. Nandito rin si Poknat, Natawa naman ako dito sa sarili nga nilang show. Hindi nila mapaangat. Halos, maungusan ng showtime yung TV5 pa kaya. Okay. Solid. Katapusan mo nga, kutusan mo nga si Mark Santos Gamboa. Number 1 daw ang TV5. Mark ito, Model of Maynila, ito, natin. So, ayan yung kaso si Chris Ulo ang ang idol yan kita mo, kukutosan ka daw nito.
Ay, grabe. Yung may coverage. Oh. Siguro mga ano to, nagtatrabaho to sa GMA. Oh, lakas ng amats tong si Sexy Models of Maynila. Dolo Beach, Mark Gamboa na yan. Dami kong tawa, mga 1 kilong bigas. Paano kaya ako halimbawa pagtripan din natin kaya si ate, no? Halimbawa yung sinasabi niya, try natin. Okay? Hindi na masama. Okay, hindi na rin masama. Okay, mas lalo dito. Pero dito nag-iba na itsura niya. Tignan niyo sa taas na itsura niya, tapos dito sa baba magkaiba. Iba talaga nagagawa ng filter, no? Oh. Pati dito hindi masyadong mababa yung pasensya niya eh. Yung jowa niya. Ay dito, grabe naman yan. Oh, grabe. Tingnan natin dito. Filter pa rin. Dito parang hindi. Oh, dito nadaan sa ito yung totoong mukha niya siguro. Tapos itong pinakamalupit sa lahat. Kasing yaban ng Big Boss MVP, wala naman palang binatbat, okay? Kasing yabang. Oh, tingnan natin to, sino to? Danny Kaigas. Kigas-gas ng iyong mukha. Tingnan natin. Oh. Tingnan natin kung walang kayabang-yabang to sa sarili si Sir Danny. Ikaw ba to, Sir Danny? Tignan ko nga. Ito yung mga gustong-gusto ko, piniplex ko yung mga pagmumukha ng mga basher. Tingnan natin si Sir Danny. Ay, teacher pa ata, oh. Teacher ka ba, sir? Kung teacher ka, mag-aral ka ulit, ha? Mag-aral ka ng good manners. Oh, kasi nakakabobo yung mga tao nagsasalita ng mayabang si ganito, mayabang si ganyan. Ba't ikaw ba wala ka bang kayabangan sa sarili mo? Kaya mo parang hirap na hirap ka na sa buhay tapos nagkukuha mo pa mambash. Hindi naman opinion yung sinabi mo, pangbabash yun eh. Ito, no filter, my filter. Oh, Antipolo City, oh, may palayan si Sir Danny, big time. Big time to si Sir Danny. Ay, si Sir Danny nasa likod. Ba't ka nakasimangot? Oh. Okay. Nasa na Sir Danny? Banda. Ano to? Banda ba to si Sir Danny? Tingitingwaga si Sir Danny. Ay, magaling pala mag-drum. Ano naman si William eh. Ano ba to? Wala bang kayabang-yabang sa sarili mo, sir? Okay. Tingnan natin si Sir Danny, ha? Ay, grabe yun. Ano to? Ba't niya mo... Kung isa kang drummer... eto pala eto, kitang-kita na rito yung kayabangan mo, Sir Danny, tapos sinasabihan mo na si MVP yung mayabang. Ano na, sir? Alam ko na hindi ka marunong mag-drum. Mag-drum. Kasi kung isa kang tunay na drummer, hindi mo dapat pinapatungan ng pagkain mo yung drum. Yung mo, pinatungan mo ng tira-tira mo dun, no? O, nagtira ka pa ng isang tinapay na ano to? Ayun, eto, pwede ka maging helper. Pero yung magiging drummer ka, ay grabe, nilagay pa. Ito yung tinatawag na picture para makapagyabang. Malamang sa inuman ito, bida lagi nito. Ay, dati nagdadrama ako sa ganun. Tapos, tignan mo, oh, may pa Jesus Christ ka pa dito. Oh. Tapos, alam mo, nagtataka ako doon sa mga tao na maka-Diyos tapos ang gagaling mambash. Oh, promise. Natatawa ako sa mga ganung tao. No, yung tipong sandamakmak yung picture ng Panginoon Diyos sa Facebook page nila, pero yung mga ugali walang niya. Sa social media, nung babash kayo, tapos palasimba pala kayong mga hinalyupak kayo. So, puntaan naman natin to mga Kadaver Cats. Ito na. Ito, yung mga nakita ko sa Twitter. Ginamit pa yung ano eh.
Sabi ni Caroline, kasal J. Bah, hindi kami kasal nito ah. Sira ulo to ah. Ano boycott GMA X TV5 TBJ. Basher pala to. So dito sabi niya, TBJ versus GMA versus Jenny Pere versus tape. Di ba? Sabi nga ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. Let the battle begin. We'll continue to sure hide this what we made of. So ibig sabihin niya, mga magnanakaw doon, TBJ, GMA, si Ma'am Jenny Pere, tsaka ang tape. So wala naman siyang kinampihan, so it's a tie. Tas dito tayo. Sabi ni Kuya Will, hindi ko alam kung ano to kung kay Kuya Will ito bro, baka ginamit lang to. So may kita nyo dyan, next move, GMA will file a case for damages against TBJ. Easy money, ha. So dito nga ito yung sinabi niya, may may tawag dito, may posibilidad na pwedeng mangyari na magpa-file wait lang, ko nga tong ilaw dito, medyo nakita yung kagapuan ko. Na pwedeng mag-file ang GMA sa TBJ dahil dun, di ba, ang alam naman natin, TBJ ang nagsampan ng kaso laban sa GMA. So pwede nga talaga na mag-file ulit or magpanibagong file ang GMA laban sa TBJ. So easy money nga naman. Yung may point nga naman. So ibig sabihin, pagkakaperahan din ng GMA ang TBJ. Ay nako po. Masama lang nito, mga kadaver cards. Ginamit yung mukha ni Kuya Willie, pati yung pangalan. Ito yung yung about dun sa for causing and clarity of the public, regional trial court clear found that GMA did not commit any act of copyright infringement of unfair competition tama against the ito nga yun yung dati. So dito naman tayo sa kabila, dito sa Kapuso Bus. Ito lang, may pinagtataka lang ako dito. Kasi kung wala kayo napapansin, tingnan nyo muna maigi bago ko bibilang lang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Comment nyo kung ano yung napansin nyo dyan sa picture na yan. Comment nyo dito, totoo. Yan. Anong napapansin nyo dito? Yan. Anong napapansin nyo? May napapansin ba kayo? May napapansin kayo doon sa post niya? Ito, basahin natin. Noon time, reality show na It's Showtime. Itinuturing ng Kapuso Show ng GMA Network. Pinagtataka ko dito. Nakita ko din to sa post ng GMA. Bakit wala yung tahanang pinakamasaya? Bakit wala yung tahanang pinakamasaya doon? Akala ko ba mas mataas sila sa It's Showtime? Akala ko ba mahal na mahal sila ng boss ng GMA? Yan nakita nyo. Nandiyan lang 24 oras. Ano ba? Amazing Earth. Ano ba tong isa? Hindi ko makita ma-blurred yun. Maria Clara. Ay, baka matagal ng baka matagal ng post to. May Maria Clara pa ba? Hindi ako nanonood sa GMA Jessica So, eto. It's Showtime. Oo nga. Dapat nandito rin yung tahanang pinakamasaya. Tama naman January 15, 2024. So, 1 PM. Ano man petsa ngayon? 19. Diba? 19 ngayon. Naintindihan nyo naman. Makapagtaka, alam niyo, minsan nagtataka ako dyan sa GMA. Mismo sila yung parang
bigla ko na Hindi, parang naano ko sa kanila na parang hindi pa nila talaga masyadong tanggap yung tahanang pinakamasaya, no? Ano kaya meron? Hindi kaya totoo na mga nasa panaginip namin. Napapaisip tuloy ako bigla eh. Kasi parang parang sa panaginip natin sa mga nakapanood nun, no? Ang laki daw ng utang ng tape sa GMA. Tapos hanggang itong taon na lang daw nito ang tahanang pinakamasaya. Panaginip lang yun Oo. Hindi kaya totoo yun mga Dabarkads, no? Loko po, mahirap. Nangyari tayo dyan. Oo. Makikita nyo, wala talaga yung isang show eh. Dapat andyan yan, di ba? Kung sasabihin, hindi, masikip na sa lagayan ng Hindi, pwede pa naman iusog yung isa dun, kasya pa yung isa dun sa dulo. Bakit wala yung tahanang pinakamasaya? Anong meron, no? Nakita ko lang to, sabi ko, ba't kaya ganun, no? So, punta nga tayo dun ulit kaya, kay Kapuso Warriors. Tingnan natin kung ano pa yung mga post nito. Itong ungas na J. Legaspi na ito, kada post ko panay ang angry. Ayaw mo nang ina-angryhan yung post mo. Ito. For sure, tatahol na naman parang asong ulol. Ito. Yan, sabi ni Kapuso, for sure, tatahol na naman na parang asong ulol sila LM at AC ng Eto ang True. Nito kapag nakita niya ang post ko, hindi kasi matanggap ng bitter ang dalawang ubugok na admin ng Eto ang True, tanga na mas maraming ads sa TP kaysa sa we. Totoo ba yan? Mapapanindigan mo ba yan? Kung wait lang ito lang, kung marami talaga advertisement sa TP, yan TP, bakit parang may idadaan natin siya sa panaginip? Bakit na panaginipan ko nun, kasama doon sa panaginip ko si APT na lang talaga ang tanging pag-asa nila. Bakit? Kasi kung kung dagsa ang advertisement, tsaka ito basic na lang talaga na usapin. Kung talagang ganyan na mataas o marami ang kanilang advertisement, sinong tangang businessman na magtitiwala at magbabayad ng milyon para lang sa kanilang product para i-air sa isang noontime show nang wala namang halos nanonood? Explain nyo nga sa akin. Meron bang ganong katangang businessman? Sasabihin nyo, hindi kasi ang binabasihan nyo social media. Sabi ko nga sa inyo, sa 100% na populasyon dito sa Pilipinas, halos 10% to 20% na lang ang nanonood ng TV. Halos lahat to cellphone na ang gamit. Laos na, wala na. Halos kami nga dito, yung TV namin, binibenta namin, wala namang bumibili. Ilang inches to? 74. Ay, 72 ba? 74. Oo. Pero wala Anong gagawin namin? Pwede naman kami manood sa sa Facebook, sa YouTube. Ba't pa manonood sa TV? May advertise pa. Sa Facebook, kapag may commercial na ng Itbulaga or pang pinapanood namin, pwede namin ilipat agad i-swipe mo lang ng gano'n o ibang pamapapanood na naman. O sabay balik ka na naman ulit. Kaya malabo to talaga. Alam nyo, yung magtatahimikan lang to about sa mga advertisement. Tingnan nyo kapag biglang nawala yung noontime show dahil baon na sa utang. Pero pasalamat na lang talaga kayo nandiyan si APT. Kung wala sa APT, nga. Sa totoo lang kung wala sa APT, nga.
So yun mga Dabarkats, mga kabiya, pasensya na kayo. Ito lang yung na-vlog natin ngayon, no? Wala tayong ibang syempre hindi naman tayo katulad na iba dyan, nagagawa na lang na issue. So yun, syempre, kung ano yung mga komento nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, paki-share na rin po ng ating video na ito. Paki-kalat po sa sa mga Facebook, sa mga friends nyo, yan. Maraming salamat sa walang humpay na suporta nyo sa TBJ Defender. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. At syempre, maraming salamat din sa walang humpay na pagsuporta nyo sa ating #1 noontime show na Itbulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5. So yun, ingat po kayo palagi. And God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi. Sila ang nandyan